Kumusta mga ka-office mates? Kung hindi pa kayo nakakapunta sa Binondo, Maynila, tara at sama-sama nating libutin ang pinakamatandang Chinatown sa buong mundo. Dito natin matutuklasan ang makulay na kasaysayan, kultura, at syempre, ang mga masasarap na pagkain ng chick. Bale mga ka-office mates, ang pinaka-target natin is makakain tayo sa isang sikat na fast food dito. Ang tawag nila sa fast food na yon ay Huaying. So titikman natin bakit talagang pinipilahan nito. Pero bago tayo kumain, kaunting history muna tayo dito sa Binondo. Itinatag ang Binondo noong 1594 ng mga Kastila bilang tirahan ng mga Inchik na nakipagkalakalan at nanirahan sa Pilipinas. Naging sentro ito ng pagsasanib ng kulturang Chino at Pilipino. Makikita sa mga simbahan, templo, negosyo at pagkain. Ilan sa mga tanyag na lugar dito ay tulad ng Binondo Church. Dito nagsimula ang kasaysayan ni San Lorenzo Ruiz, ang unang Pilipinong santo. Ang Ongpin Street naman kung hanap nyo ay mga alahas, herbal medicine at mga sikat na kainan, dito sa street na ito dapat kayong maglibot. At ang Sengguan Temple, isang makasaysayang Buddhist temple na nagpapakita ng pananampalataya ng mga Chinoy. Habang hinahanap namin yung Huaying fast food, napunta kami sa isang eskinita dito sa Binondo. Kung makikita nyo, isang normal na daanan na may mga nagtitinda ng mga prutas sa tabi at may kainan din ng mga Chinese. Dito pa lang sa eskinita na ito, marami ka nang pwedeng matry ng mga Chinese food mga ka-office mates. At pinipilahan rin ang mga foods nila dito Bukod sa mga luto na pagkain, meron rin silang mga binebentang mga iba't ibang mga foods pa dito. May mga mini groceries rin. At iba't ibang mga Chinese food like itong tokwa, mga noodles, at itong itlog yata ito ng bibe. May nagbebenta rin pala dito ng mga Chinese herbal medicines mga ka-office mates. Kung mahilig kayo sa mga pahid-pahid, pwede kayong pumunta dito. Alam nyo ba na ang kita sa cafe na ito ay dinodonate sa Binondo Paco Search and Rescue Brigade mga ka-office mates? Ang tema ng cafe ay may halong kasaysayan at alaala ng mga bombero. Makikita ang mga memorabilia sa loob. Bali, nagpatuloy ang aming paglalakad dito sa Chinatown. Tanghali ito mga ka-office mates, pero napakaraming mga tao sa daan. Halos lahat yata ay naghahanap ng mga makakainan nila. Marami ring mga turista na tulad namin. Halata mo kasi puro picture rin sila mga ka-office mates. Bali, yung nilalakaran natin mga ka-office mates ay part pa rin ito ng Ongpin Street. Medyo malayo-layo na rin ang ating nalakad pero di pa rin nating makita ang Huaying. Sabi ng mga napagtanungan namin, kakaliwa daw kami dito sa Salazar Street. Tignan nyo dito sa kanto na ito, grabe rin ang pila ng mga tao. Meron kasi sila ditong tindang sugarcane juice. Mukhang masarap kasi haba ng pila mga ka-office mates. Mamaya, after namin kumain, dadaan uli kami dito para matry itong pinipilhan nilang sugarcane juice. Finally guys, pagkatapos ng mahabang lakaran, nandito na kami sa street na kung saan makikita ang Huaying fast food. Sobrang gutom na rin namin, kaya sana kaunti lang ang pila. Halos 1 PM na rin kami nakarating mga ka-office mates, kaya kumukurog-kog ng aming mga tiyan. Ayun na nga, kitang-kita sa labas ang pila. So no choice, para matry namin ito, kailangan talaga naming magtiyaga sa pila. Buti na lang sinabihan kami sa katabing restaurant na wala naman pala talagang pila. Kailangan nyo lang magpalista at bibigyan kayo ng number. At hintayin lamang na tawagin kayo. Bali habang naghihintay, syempre nag-ikot-ikot muna tayo mga ka-office mates. Marami rin palang mga kainan sa paligid na pwede ninyong matry.
May mga iba't ibang klase ring mga tinapay dito na gawang inchik mga ka-office mates. Pwede nyo rin itong subukan if food trip ang hanap nyo. Sa harap lang ng Waying, merong street food dito na pwede nyong subukan pang tawid gutom while waiting. Ito yung literal na mga tindang inchik rin. So after 2 hours of waiting, finally, makakakain na rin kami. Bali, ang Waying pala ay may 2 floor. Kaya pala medyo mahaba ang pila sa labas kasi hindi ganun kalaki ang kayang i-accommodate sa loob. Talagang maghihintay kayong may matapos bago kayo makapasok mga ka-office mates. Nag-order pala kami ng kanilang wonton mami. Kaya lang that time, walang available na duck. So chicken lang halos ang meron sila. Si May naman, sinubukan ang kanilang sweet and sour fish. Okay naman ang foods nila. Masarap ang sabaw at ang ulam. Ngayong alam na namin kung bakit pinipilahan ang fast food na ito, pwede na namin itong i-recommend sa inyo. Kaya pag nagawi kayo sa Binondo at gusto nyong mag-try ng mga foods dito, subukan nyo na dito sa Waying Fast Food. Tiyak na sulit ang waiting time ninyo. After namin kumain sa Waying, binalikan namin yung sugarcane juice. Bali, ang isang order pala is 100 pesos. Kaya sinubukan na rin namin para matikman. Ang food trip dito sa Binondo ay hindi lang simpleng kainan. Isa itong paglalakbay sa kasaysayan at kultura ng mga Chinoy sa Pilipinas. Sa bawat kagat ng dim sum, bawat higop ng mainit na mami, at bawat subo ng hopya, ramdam natin ang pinaghalong lasa ng tradisyon at modernong panlasa ng mga Pilipino. Dito sa pinakamatandang Chinatown sa buong mundo, hindi lang tiyan ang mabubusog mo kundi pati na rin ang iyong kaalaman at pagmamahal sa ating kultura. Mula sa makukulay na kalsada ng Ongpin hanggang sa mga sikretong kainan sa gilid-gilid, bawat sulok ay may kwento at bawat putahe ay may kasaysayan. Kaya kung mahilig ka sa pagkain, sa paglalakbay, at sa pagtuklas ng mga bagong karanasan, siguradong hindi ka mauubusan ng dahilan para bumalik-balik dito sa Binondo. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share para mas marami pang makaalam sa ganda ng Binondo. Mag-comment din kayo kung alin sa mga pagkain ang paborito ninyo o gusto nyong subukan. At syempre, mag-subscribe na rin para mas marami pang food trips and travel adventures dito sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood. So mga ka-office mates, ano pang hinihintay nyo? Tara, lag out na!